Makaigan, mainit na usapin ngayon ang impeachment at kagabi nga, binalik ng Senado. Meron silang bagong term, remand sa Kamara ang Articles of Impeachment. Dahil dito, di matutuloy ang presentation of the Articles of Impeachment na nakatakda sana ngayong araw. Ngayong umaga, yan pag-uusapan natin dito sa Issue ng Bayan. At makakasama po natin ngayon, Constitutional Law Assistant Professor Paulo Tamase ng UP College of Law. Professor, good morning po. Welcome sa Issue ng Bayan. Magandang umaga din, Igan, at sa inyong mga tagapanood. Laging laman po ng balita itong development ngayon sa impeachment trial ni Vice President Duterte. Sa dami na nangyayari, ang ibang kababayan natin parang, siyempre, ako mismo, nahihirapan akong humabol. Ano? Yung iba, hindi maunawaan. Sa madaling salita, itong development na ito ba'y pasok dun sa itinatakda ng saligang batas na impeachment process laban sa mga matataas na opisyal ng gobyerno? Sa honest ko lang po na pananaw, bilang akademiko, hindi po ito nasasadya sa ligang batas. Ang malinaw po na kapangyarihan ng Senado ay to try and decide, maglitis at magdesisyon at o humusga. At actually, mas telling na hindi din ho siya nakikita sa rules of impeachment ng Senado mismo. So, hindi lang ho kayo yung naguguluhan. Marami din po kahit yung mga legal na akademiko nalilito din po sa proseso ngayon. Umalma ang Kamara at sinabi nga, tulad ng nabanggit mo, unconstitutional daw yung hakbang na ito ng Senado na pagbalik sa kanila nung Articles of Impeachment. Ang gusto ng Senado gusto pa ba ng Kamara ituloy ito? Unconstitutional ba ito? Parang alam na natin isasagot ng Kamara. Pero hindi ba dapat itong mga tanong na ito ay sagutin sa impeachment trial mismo? Yun din po yung paniniwala ko at ng iba ko pong mga kasama sa UP, sa Constitutional Law Cluster. Ang paniniwala po nila ay yung mga tanong na ni-raise ni Senator Bato kahapon, mas mabuti po na sagutin mismo ng mga prosecutor ng House sa actual na trial. Kasi nag-convene na sila sa impeachment court, di ba? Gusto ko lang po malaman, Professor, sa ordinaryong korte po, kunyari, may dinidinig na kaso. So may prosecutor na nag-akusa sa'yo. May defense, ikaw na mga abogado na magtatanggol sa'yo. Susuriin ng judge. Pero narinig natin yung termino sa ordinaryong korte na motion to dismiss yung case, no? Wala pa akong nakitang judge na siya ang nag-motion to dismiss. Ang dapat to nag-motion nun yung depensa. Tama. So, parang may maliho ba dito sa proseso ng impeachment court? In a way po, nung naging impeachment court na sila kahapon, matapos nila nanumpa ho din kasi sila na magiging neutral na sila sa proseso. At ibig sabihin ho nun, kung may mangyayari sa proseso na makabubuti para sa isang panig, nanggagaling po dapat sa pagmumungkahi ng panig. Yung motion po na yun mukhang appropriate po siya na dapat defense po ang nag-raise. Alam po natin yung kasi pag tinignan natin yung corona impeachment, may similar na moves to dismiss yung kaso ng maaga. Nanggaling po sa depensa yun, hindi po nanggaling sa senator judges. Makikinig lang dapat sila. Opo, at magdedesisyon. Okay. Pero bang ito mangyari, hindi tanggapin ng Kamara yung ibinalik na Articles of Impeachment ng Senado? Ano na po mangyayari? Pwede po mangyari yun, kung ako po yung Kamara, maiintindihan ko po yung pagka-insulto na para bang kini-question ng Senado yung ginawa ko. Pareho naman, pantay naman po yan na sangay ng lehislatibo na branch natin. Ngunit, sa palagay ko po, kung practical po yung Kamara, ay sasagutin ko na lamang po. Pwede ko pong sagutin na offended, pero sasagutin ko at ibabalik ka agad. Kasi kung pag-aawayan po natin, may ipit po tayo, hindi natin alam kung saan tutungo itong kaso na ito. Yung panahon, Opo. Yun ang kalaban natin. Ngayong araw, sana po nakatakda ang presentation of the Articles of Impeachment, pero hindi na po ito matutuloy. Pag yung pagbabasa ho ba ng Articles of Impeachment, malalaman na ng publiko yung mga kasong isinampa, iisa-isahin na po ba yun? Opo, well, yung copy naman po ng Articles of Impeachment, I think nasa internet po at nakikita na. Okay. Pero mahalaga po yung seremonya ng pagbabasa niyon. Sa impeachment po sa Pilipinas, hindi po gaya ng impeachment sa Estados Unidos, lahat po na nangyayari televised at matagal, So yung pagbabasa ng Articles of Impeachment na iyon ay pagkakataon para sa ordinaryong mamamayan na marinig kung bakit yung mataas na opisyal ng gobyerno na kanilang binoto ay isinasakdal ngayon at inaakusahan sa harap ng Senado.
So maganda siya kung ang titingnan natin ng impeachment as isang mekanismo ng pananagutan, mechanism of accountability. Okay. Kasi napupunta yung tao na nakikita nila mismo kung ano yung nangyayari. Nag-issue po ng writ of summons ang Senado kay BP Sara para maghain ng kanyang sagot sa loob ng 10 araw. So ano po ibig sabihin nito? Kung binalik na yung articles of impeachment sa Kamara, ano yung pinapasagot ngayon kay BP ng Senado? So, ang naintindihan ko po, no, Oo. dahil pinabalik po yung articles of impeachment sa House, hindi naman po nangangahulugan na hindi pwede bigyan ng kopya si Vice President Duterte. So bahagi pa rin ng proseso yun? Bahagi pa rin Okay. siya ng proseso. In a way, siguro ito yung pamamaraan ng Senado to assure yung mamamayan na hindi naman nila dinidismiss yung kaso. No? Binalik nila sa House pero nagpapatuloy yung mga proseso. Okay. So pasasagutin muna nila si VP Sara ng 10 days tapos may 5 araw naman yung House para sumagot dun sa tugon ni Vice President. Paano naman po kung mag-adjourn na ang 19th Congress ngayong araw yata? Pero hanggang June 30 pa yata yung mandato nila. So eto na naman yung tatawid ba ito sa 20th Congress? Siguro makikita nyo sa last 2 weeks no, ng impeachment na ito na nagkakaroon na ng consensus yung mga akademiko na walang nagpapahintulot sa pagtawid nito mula sa 19th hanggang 20th Congress. Yung posisyon ng UP Law faculty na pumirma doon sa liham namin last week, in particular, ang binibigyan naming diin doon ay una, pag impeachment ang kaso, hindi normal na Senado ang Senado, hindi siya legislatibong sangay. At mas mahalaga doon, mas akma sa pananagutan. Yung hahayaan mo yung paglilitis na tumawid from the 19th to the 20th Congress. At kung matulang guilty si BP Sara dito sa impeachment, ano na po yung mga susunod na pangyayari? Kung mahatulan siya, ang penalty o consequence sa ating saligang batas ay 2 bagay. Okay. Una ay ang pagkatanggal sa pwesto. Ang pangalawa ay ang pagka-disqualifika. Hindi naman natin sinasama dito yung mga criminal na penalty, ibang usapan yon. Oo. Pero yun yung 2 na consequence sa saligang batas. Okay. Habol ko lang, ang Kamara nagsampa sa kanya ng mga recommendation sa committee level. Plunder, bribery, at iba pa. Hiwalay sa impeachment to, no? Hiwalay pa yon, no? Yung recommendation na yun ng Kamara ipapadala sa tamang opisina. Sa palagay ko, ito ay ang ombudsman. At ang ombudsman na magdedesisyon kung maghahain ba ng kasong kriminal laban kay Vice President Duterte. At wala siyang immunity from suit ang vice. Wala, no? Ang meron lang immunity from suit ay ang Pangulo natin. Oo. Pero ang Vice Presidente ay hindi immune from suit. Baka yun yung plan B na nila dahil nakikita nila yung takbo sa impeachment. Ay nako, maraming salamat, Professor Paulo Tamasen ng UP College of Law. Isa-isa nating himayin, tatalakayin at sasagutin ang mga issue ng bayan. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.